Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Breaking news, umiinit ngayon sa social media ang mga haka-haka tungkol sa manoy pagpanap ni Ferdinand Marcos Jr. na mas kilala bilang PBBM. Kasabay nito, umuugong din ang tanong kung papalit na ba sa pwesto si Sara Duterte. Gayunpaman hanggang sa kasalukuyan, walang opisyal na kumpirmasyon mula sa Malacanang o sa alinmang ahensya ng gobyerno hinggil sa naturang balita. Ayon sa mga ulat, nagsimula ang issue mula sa mga viral posts at hindi beripikadong sources na mabilis kumalat online. Wala ring inilalabas na medical bulletin o formal na pahayag ang mga kinauukulan na magpapatunay sa sinasabing pagpanaw ng Pangulo. Dahil dito, muling pinaalalahanan ng publiko na maging mapanuri at huwag basta maniwala sa impormasyong walang malinaw na pinanggagalingan. Samantala, sari-saring reaksyon ang makikita mula sa mga netizens. May mga nababahala, may mga naguguluhan, at mayroon ding nananawagan ng transparency mula sa pamahalaan. May mga eksperto rin sa politika ang nagsasabing ang ganitong klaseng balita ay maaaring magdulot ng kalituhan at panik kung hindi agad nalilinaw ng mga otoridad. Sa usapin naman ng pamumuno, malinaw sa konstitusyon ng Vice Presidente ang papalit sakaling magkaroon ng permanenteng pagkawala ng Pangulo. Subalit sa ngayon, nananatiling walang opisyal na kumpirmasyon sa mga kumakalat na balita. Patuloy nating hintayin ang formal na pahayag mula sa gobyerno para sa katotohanan at iwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon. At yan nga ang mabalitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Teka po. English po yung sinabi nyo, sinalita nyo yon translated sa Filipino. Maaari siguro karaya kung gusto nyo. Ibig ko sabihin paliwanag, hindi po translation. What I... Aray ka! Aray ka! Aray ka! I mean, what I want the DOE to say is the implications. What does running dry mean in terms of the farmer and the fisher folk and the jeepney driver? Nako, ito na ho ang pinakaabangan na lahat. Nagkaharap na rin ho sa wakas. Itong si Senator Loren Legarda at itong si DOE Secretary Sharon Garin. Siguro ngayong mga panahon na to, naiintindihan na nitong si Sharon Garin yung mga salitang karma. Karma ho yan, mga kababayan. Kung naaalala nyo, parang nung nakaraang buwan lang ho, ang DOE walang humpay ang pagbanat dito kay Congressman Leandro Legarda Libiste. Pinagmumulta ho siya ng bilyones. Dahil daw dun sa mga kuryenteng hindi niya na-deliver. Ngayon ho, mga kababayan, iba na usapan. Iba na usapan dito. Si Sharon Garin na ho ngayon ang sinisingil ng sambayan ng Pilipino. Bakit nga ba nag-skyrocket ang presyo ng mga produktong petrolyo? Ano na ho bang nangyari dyan? Secretary Sharon Garin, kapatid ni Janet Garin. Okay, naiintindihan nyo na bakit todo-todo sa pagpapakaaso itong si Janet Garin dito sa administrasyon. Kasi pinahawakan ng isa sa pinakamapera, maraming kakurakutan na ahensya ang kanyang kapatid, Department of Energy. Pero bago yan, sa like at sa subscribe. Masaya na ho tayo dyan, at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Diba? Ngayon na makikita nitong si Secretary Sharon Garin na umiikot lang ang mundo. Mga angas yun nung nagdaang buwan Yung tipong porket nagsalita lang itong si Congressman Lian, kaugnay doon sa pagpunta nitong si Adrian Bersamin. Binigyan siya ng kanyang affidavit, binigyan ng mga dokumento, binigyan ng kung ano-ano. Bigla-bigla pinagmumulta ho itong si Congressman Libiste. Doon daw sa mga kuryenteng hindi niya na-deliver. Pambihira. Ngayon, eto ho, panoorin ho natin ang pagtatanong. Netong si Senator Loren Legarda na di umano na-deliveran din naman. Yan ang hirap Anak ng tawa, sa magkabilang pahaning, ang dami ho nilang mga kalukuhan kahit kanino tayo humarap tayo sa mga Legarda, humarap tayo sa mga Garin, sa mga Marcos,
Tanging Duterte lang ho talaga ang walang bahid, ika nga. Talagang ang kanilang ginawa, para sa ikabubuti ng nakakarami. Especially itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya kada video natin ngayon, pinapalakpakan ho natin itong si Tatay Digong. Rekta ho tayo sa hearing dyan sa Senado. Game! Regulation. Kasi in the regulation po kasi is dictated Nako, Senator Rodante Marcoleta, tuloy-tuloy pala ligaya. the market forces. Wala naman pong problema doon eh. Ang sinasabi ko, Singapore offers this is the market driven price now. Nakalagay po rito either FOB or CIF nandito. So anong pinagbabasihan nila? Yun ang tinatanong ko, bakit after 2 weeks sumikad ng 120%? Which is not only arbitrary, parang very highly unusual na mangyayari yon. So tinatanong natin, helpless ba ang gobyerno na kung ano yung sinabi ng let's say, oil company, yun na yun? Wala ba tayong man lang na initiative that tama ba? Is it dictated purely by market? Baka hindi. Pag nireview natin ang market, hindi. So papayag sila. Teka muna, deregulated tayo. The regulation is based on the dictates of free market. So hindi mo sinunod. So sinasabi lang natin, ito yung merkado eh. Sumunod ka sa merkado. We're not trying to control you. Hindi ka namin nire-regulate. But you have to follow the market trend. Meron tayong PCC, Philippine Competition Commission. Pwede naman siyang pumasok po dito eh para makita niya ang competition kasi is also market driven. So wala po akong nakikita na inconsistent dito in order to protect the interest of the country. I don't think DOE is helpless. Hindi po pwede yung 55 pesos after barely 2 weeks, naging 121 pesos. Wala man lang tayong ma-check. Meron na, nag-check nga po ako eh. Sarili ko na lang po para makita po natin talaga because I really cannot believe na lumundag siya ng napakalaking ganun. Unless na kumukuha sila sa Strait of Hormuz talaga. Wala kayong, hindi naman po pwede yun. Mr. Chair, Yes, Senator, Secretary Garin. Nako, as per international Garin, ayaw mo pa bang magpahinga? Ayaw mo pa bang magpahinga? Yan ang problema. Sa totoo lang wala ka namang talagang kasalanan. Ang mindset lang talaga kasi nitong mga gabinete ni Marcos Jr. Smooth sailing, business as usual. Diba? Kung merong konting kakurakutan dito, konting pagnanakaw doon, konting kickback dito, ganun lang naman gusto nilang mangyari. Kaya pagka mayroong ganitong issue na lumalantad, issue nangyayari na giyera sa Middle East, kailangan evacuate ang ganito, kailangan bigyan ng ayuda yung ganyan, nagmamahal ang presyo ng ganito, ganyan, doon ho sila nagkakahindot-hindot. Kasi hindi naman ho talaga trabaho ang pinunta nila dyan sa mga ahensya na yan. Magpakatotoo lang tayo ha, hindi trabaho ang pinunta nila dyan. Ang pinunta lang nila dyan, yung konting kickback dito, konting lagay doon, konting maleta dito, konting suhol dyan. Ganun lang naman ang gusto ng mga yan eh. Kaya pagka hinahinan sila ng problema ng Diyos ng tadhana, nagkakahindot-hindot sila. Pumasok sila ng medyo bata-bata ang mukha. Magkaroon lang ng isang problema, nagkakaganito ang itsura. Nakuha niyo ba mga kababayan? Yan ang administrasyon ni Marcos Jr. Kahit si Bangag. Pagka-presidente niya, yun na yun. Akala niya smooth sailing na. Wala nang problema. Mantakin niya, wala pa ho siyang Marawi, wala pa ho siyang pandemic, wala pa ho siyang mga malalakas na bagyo. Mahihinang bagyo lang ho pinagdadaanan natin dito sa administrasyon na to. Wala ho siyang Odette, wala ho siyang basta marami kay dating Pangulong Rodrigo Ulysses. Maraming bagyong dumaan sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kung dito dadaan, anak ng toka, malaki yung problema natin. Kaya magpasalamat po tayo, medyo mahihinang bagyo lang ang dumadaan dito sa administrasyon na to. Hindi ho sila itinalaga sa mga ahensya, hindi ho sila hinalal dyan sa pagiging presidente para sa mga ganitong klaseng problema. Kaya kung tayo ang tatanungin dito, kung meron mang isang individual, isang nakikita natin na posibleng magsalba sa atin sa mga darating na panahon dito sa problema natin ito, walang iba kung hindi itong si
VP Sara. Yan. Palakpakan ho natin to si VP Sara. At sigurado tayo, kung maglalagay ng tao sa DOE, itong si VP Sara, hindi ho ganito kalamya, kagaya nitong si Janet tuloy. Mga garin kasi na to, pero wisyo din sa bayan to eh. Market on the maps. Between before and up to today, gasoline increased by $79.42, Mr. Chair. Diesel increased by $168.13. And those are combined with all our calculations. Kaya doon po yung base, how much was the increase, and then the increase is being estimated as to the pump price. So anong madadagdag sa linggo na yun, doon po yung basis nito. It's not like the Bureau does not look at it. Check naman nila. But and how we compute that is based on what is traditionally being done, which is the replacement cost. That's an accounting practice. Kasi pag umakyat yung presyo, if you allow them lang half the price, then they won't have enough kasi to replace that. So yun po yung logic na yun, para to put it simply. Pero our monitoring follows naman. May mga benchmarks naman kami. Hindi naman yung pinapabayaan lang and then we let them. Because once we see an irregularity, pinapareport din namin. The administrative or the criminal or the civil part, wala kaming powers doon, no? Pero we can monitor and we talk to them naman, and then they correct it if there's something wrong, or we accept it if they can justify. Pero hindi po, ayoko nang sabihin na hindi po, wala pong ginagawa yung DOE dyan. We constantly monitor, halos every day, every hour na ngayon, para ma-monitor yung maps po. Kasi doon nakapeg yung presyo natin. But if there are prices that are lower in the international market, then we can explore the sources and also reconsider the replacement cost or the pegging of the price on the maps, Mr. Chair. Yung po kasi sinasabi niyong maps. Ano pong reference na pinag-uusapan natin? Kanina po yung USEC nagsalita, Dubai Plots. Hindi po natin pinag-uusapan ng Dubai Maps eh. Irrelevant po yun sa usapin. Ang pinag-uusapan, ang sinasabi ko po sa inyo, yung price po sa Singapore na nandito ngayon. Bakit po pinipilit natin? Why are we monitoring the maps? Kung kani-kanino, kung Dubai or kung saan. Ang sinasabi ko po, ito na po yung dictated price sa Singapore sa tangki po ng dalawang malalaking refinery sa buong mundo. Petronas and Rotterdam. Ano po yung minomonitor pa natin? Mr. Chair, the MAPS is the best assessment for price discovery. So, itong plots is a firm na itinayo for the longest time. Ang trabaho niya ay mag-assess doon sa mga spot market, mga mercantile exchange. Doon niya nakikita ang presyohan average for the day. So, marami hong products kasi Dubai, isa din yan na naging popular na hub, and historically, naging siya na talaga ang hub for the Middle East. So, minomonitor ni Platts at nire-record niya for the day yung price, including yung finished products which starts from gasoline, diesel, kerosene. What our secretary mentioned na tumaas po ang gasoline in a matter of 3 weeks from $78 per barrel to $158 per barrel was the product itself, yung gasolina na po. And then the diesel increase ho in a matter of 3 weeks from $92 per barrel to $260 per barrel, or $168 per barrel increase in a matter of 15 days. In percentage ho, yung diesel price na yan, in a matter of 15 days, increase mo ng 182%. So that's the reason. It's like a price, a triple increase. Pwede mo bang i-disaggregate yung maps mo? Anong bansa yung sinasabi mo? Hindi ho ito. Hindi niya nakikita yung Singapore eh. Ito yung mga ito yung price na trades. sinasabi ko, pinipilit mo yung indicators ninyo. Nako. I-disaggregate mo para magkaintindihan tayo. Oh. Saan Tama. bansa yan?
halos lahat ho na nag-i-enroll doon sa Hindi nga ganun eh. Kung ang indicator mo yung maps na indicative halimbawa yung galaw sa buong mundo halimbawa, hindi yun ang pinag-uusapan natin eh. Kung ano talaga yung presyo ng mga refineries ngayon na nandun Mr. sa Chair, Singapore. we can produce the detail. Kukunin talaga namin yung per hour, per minute transaction. But the mean is the mean, the average for the day. Yun lang naman ang nilalabas in the end ng plots. Yeah, but it does Si Janet Garin, pag ganito, wala na. Mag-resign ka na, madam. Maraming mas mahusay sa yung aawak dyan sa DOE, madam. Sa totoo lang. Akala nyo kasi smooth sailing lang eh. Yan ang problema dito sa gabinete na to. Akala nila ganun-ganun na lamang eh, no? it is not consistent with what is the price in Singapore now ng mga tangke ng mga refineries. Alin ang susundan mo? Yung indicative na trend ng maps o yung actual price that dictated by the tanks in Singapore? Mr. Chair, it's a platform where the buying and tradings are happening. Naka-record ho yung nagbabay, nagtitrade. And then, they end up getting the mean, the average for the whole Well, day. actually, I'm sorry, no, but actually that is the usual argument used by the oil companies. I'm sorry, sinasabi ko lang, kung ito yung pinepedel nila, ito naman ang bili na tayo ng bili, hindi tayo magkakaintindihan. I am sure ang sinasabi mo are supplied by the oil companies. Am I correct? We do have a subscription, Yeah, but Mr. Chair. Sa oil companies, And the oil galing companies yan. are also subscribing the Yan same. nga galing yan, di ba? The same. Yung binabasa mo, galing sa oil company. Well, there are two known assessment firms. Meron ho tayong, ano yun, Yusek, yung isa, yung ini-introduce sana natin. The Argo. Ay, nako po. Janet, Sharon! Sakit sa headache na, Brad. Problema, yan. Di ba? Asa si Sharon, asa si Janet. Patawag niyo si Janet. Sabi mo sa kapatid mo, DOE secretary siya, ha? Aliado tayo sa House of Representatives. Tawag si Janet dito kay Sharon. Oy, Sisi. Gaganyan, Sisi. DOE secretary ka. Smooth sailing lang tayo dyan. Walang problema. Nagkagera. Mukha ng gera. Boss. Pero medyo masikat ho talaga yung maps, kaya yung plots. So we use the plots. But the other choice is to go to the platform of Argus. So pwede naman ho doon. Pero because it's highly commoditized, there's no such thing anymore na nagtatawagan na ho yung mga trader. Doon na lang ho sila nagtitingin doon sa platform for trading. Ginagamit nga natin, kung maps ang sasabihin mo, yung mean of plots, Singapore. Maps din ito eh. Hindi ko maintindihan ba't pinipilit nyo pa yung ibang maps. Singapore nga yung sinasabi ko eh. Ito yung reference natin eh. Right, Mr. Senator. Chair, we can get hold of the document so we can study the document. We'll recognize Senator Lauren, and thank you, Senator, for joining us again. I know that you have a lot of good insights and suggestions. So, maraming Thank salamat. you very much, Mr. Yan na. Chair, for Yan na. convening this very important crisis committee hearing. And yes, I came from the BARM Parliament Forum, and Senator Mig Subiri is there. Yes, I have a question for the DOE based on the pronouncements today. The DOE announced today that it is spending 20 billion pesos to buy 2 million barrels of diesel. But it was said in the hearing earlier, I was monitoring, that it's now 12 billion for 1 million barrels now that we are in a crisis. So pag yung 2 million barrels, so 24 billion, instead of having built a reserve before the crisis. So that's a fact. This came from the monitoring of the hearing and press statements today. The same 2 million barrels would have only cost 10 billion pesos instead of 24 billion because the DOE failed to build the buffer stock. The government needs
an additional 14 billion on our oil stocks because we seemingly, correct me if I'm wrong, did not plan ahead. Other ASEAN governments, namely Vietnam, Thailand, Malaysia, it's a standard practice for them to stockpile oil even at a time when we are not in crisis